Mga pre, o paano? Nandito na ako sa bahay. Mamaya na lang ulit. Teka, baka gusto nyo pala ng tubig? Di na pre, okay na. Hinatid ka lang namin dito kasi alam namin dito rin kami dadaan. Sige, mamaya na lang. Tambay ulit tayo sa lake, ha? Oo pre, basta wag mo kakalimutan. 7 ka namin dadaanan, dapat handa ka na. Dapat formadong gangster ka na. O siya, ingat. Muna. Hay, nakakapagod naman. Ha? Anak, buti nakarating ka na. Magpalit ka na at magkakalinga tayo. Pagkatapos, attend na rin tayo ng prayer meeting. Naku ma, pagod ako eh. Alam mo naman, mahirap ang trabaho ng isang tambay. What? Gigising, kakain, maglalaro, tapos tutulog. Ay nako anak, puro ka talaga kalokohan. Pero no, sama ka ba? Hindi na siguro ma. Pagod lang. Saka ngayon lang din ako may panahon magpahinga. Kasi alam mo naman, kakabakasyon lang ma. Sige anak, basta sa susunod ha, sumama ka na sa akin. Sige ma, ingat po kayo. Mag-iisa pala ako sa bahay ngayon. Ano kayang magawa? Matutuwa siguro si inay kapag naglinis ako ng bahay. Kaso nakakaawa naman siya pag balik niya tapos wala siyang madadat na nagagawin. Sabihin niya pa, inagawan ko siya ng gawain. Makatulog na nga lang. Sino ka? Nasaan ako? Magdinakaw ka siguro, no? Huwag kang matakot, Rod. Hindi kita sasaktan. Teka, wala na ba ako? Patay na ba ako? Teka, napakabata ko pa. Hindi pwede to. Sabi nga sa kasulatan, walang sino man ang nakakaalam ng kinabukasan. Pero huwag kang mag-alala. Di ako narito para kukanin ka. Sabi ni Bossing, kausapin daw kita kasi may dapat ka raw makita bago kita kunin. Teka. Ibig sabihin nun, susunduin mo na nga ako? Pero paano ko niyan? Paano si inay? Rod, gaya nga ng sabi ko, inutusan lang ako ni Boss. May gusto lang siyang ipakita sa'yo. Totoo pala talaga kayo, no? Matagal na kasing nawala paniniwala ako sa inyo. Di ko naman nakalain na totoo pala kayo. Ibig sabihin, isasama mo na ako sa langit? Teka lang, di ba kakasabi mo lang, di ka naniniwala sa kanya? Bakit naman inasyong mo kagad na palangit ka? Naging mabait naman ako Saka, minsan-minsan, sinasamahan ko naman ng inay sa pagsimba dun sa Foursquare. Kita mo, mali ka pa na nabanggit ni Iglesia. At isa, paano mo natitiyak ang kaligtasan mo? Gayong galing na rin sa iyong bibig na paminsan-minsan ka na lang tumatalo. At gusto ko rin ipaalala sa'yo, hindi sa kabaitan nakukuha ang tiket sa langit. Di ba yun lang din naman ang tinuturo sa forewash? Maging mabait. Kaya ko naman sa sarili ko yun. Kaya nga, hindi na ako nag-aabala pa na sumama kung minsan. Saka, di ba pwedeng excuse na lang ako kasi bata naman ako Natural, enjoyin ko yung pagkabata ko. Wow! Ang mahalaga, naniniwala ako sa kanya. Ha? Mali ka, iho. Marami ang nag-aakala na maraming paraan patungong langit. Ngunit gayang na nasusulat, tanging si Kristo lamang ang daan sa kaligtasan. At ang mga naliligtas ay idinadagdag sa iglesia. Halika, sumama ka sa akin. May ipapakita ako sa iyo.
Teka. Bakit mo ko dito dinala? May gusto kong makita mo at alam kong malapit sila sa puso mo. Teka. Ikaw ba yan? Helen, ikaw ba yan? Anong ginagawa niyo dito? Tulungan mo kami, Rod. Sobrang nahihirapan na kami dito. Tulungan mo kami, parang awa mo na. Tulungan mo sila. Parang awa mo na. Huwag kang tumayo lang dyan, pakiusap. Tulungan mo sila. Pagtumanin mo, pero hindi maaari. Hindi tayo maaaring lumapit man lang sa kanila. May malalim na balon ang namamagitan sa atin. Teka, hindi ko maintindihan bakit sila pinaparusahan dito. Kilala ko si Impe. Napakabait ng taong yan. Kaibigan ko siya simula pagkabata. Kung di lang siya nasaksak ng mga nakaaway niya noon, hindi sana siya naririto ngayon. Rod, akala ko rin sapat na ang pagiging mabait para mapunta sa langit. Masyado akong nagpakulong sa mga bisyo, barkada at layaw. Akala ko walang katapusan ang kasayahan natin noon. Akala ko mahaba pa buhay ko para gawin lahat ng gusto ko. Akala ko hanggat kilala ko siya, kahit ano pang gawin ko okay lang. Pero nagkamali ako. Napakaikli pala ng buhay. Napakaikli para sayangin sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Napakaikli para ng buhay para isipin na nasa atin lang lahat ng oras sa mundo. Mali ako na inuna ko ang sarili ko. Di ko akalain na sobrang hirap ng pagdadaanan ko dito. Wala akong magagawa kundi sabihin sa'yo. At sana sabihin mo sa mga kaibigan natin na hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Hindi pa huli ang lahat para magbago kayo. Huwag na kayo gumaya sa akin at ayaw kong sapitin niyo ang hirap na dinadanas ko. Pangako mo sa akin, Rod, na hindi ka gagaya sa akin. Pangako mo, baguhin mo na ang buhay mo. Di ko maintindihan. Alam kong marami kaming pagkukulang ni Impi sa Diyos, pero bakit si Tita Helen nandito rin? Kilala ko siya. Halos lagi siyang nandoon sa simbahan nila. Halos hindi nga siya umuwi dahil sa sobrang pagkaabala niya sa simbahan nila. Lagi siyang nananalangin at napakarami nilang rebulto sa kanila. Bakit ko? Hirap na ako. Akala ko rin sapat na ang mga paglilingkod na ginawa ko. Akala ko sa palagi kong pananatili sa simbahan ay makakaligtas ako sa parusang ito. Akala ko noon, hihigit na ako sa langit dahil sa napakaraming beses kong nanalangin nang paulit-ulit sa kanya. Akala ko sa pagdami ng rebulto sa bahay ko, na dami rin ng biyaya na matatanggap ko, pero mali ako. Hindi pala niya kinikilala ang paglilingkod ko. Pamangkin ko, huwag mo na akong gayahin. Maglingkod ka ng tama. Sumamba ka sa iisang Diyos dahil siya lang ang paraan para maligtas ka. Hindi ko maintindihan. Kaya mo ba ako dinala dito para ipakita sa atin na ito ang dadanasin ko? Ito na ba ang huling hantungan ko? Dahil ba nagkasala ako? Hindi mo pa rin pala naiintindihan. Lika, hindi pa natatapos ang gustong ipakita sa iyo ni Bossing. May huling gustong kumausap sa iyo. Anak. Tatay Arsen, mabuti naman po at nandito kayo. Di ko kakayanin kung makikita kayo sa lugar na yon. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Huwag ka nang umiyak, anak. Alam ko ang naging paghihirap nyo ng nanay mo. Alam ko kung bakit ka rin biglang nawala sa paglilingkod. Alam kong dalungkot ka sa pagkawala ko. Nagalit ka sa Diyos at pinilit mong kalimutan ng kabutihan niya dahil sa pagkawala ko. Pero mabuti ang Diyos, anak. Kaya ka talagang naririto ay para magbigay aral sa iyo ito. Ito ang paraan niya para sabihin sa iyo na kailangan mong baguhin ang takbo ng buhay mo. Masyadong maikli
ang buhay, anak. Huwag mo sana sayangin. Alam kong mahirap, alam kong masakit. Ako rin naman, bago makarating sa lugar na ito, di mabilang na pagluwa at pagluhod ang pinagdaanan ko. Walang madali sa paglilingkod. Minsan may mga bagay na di tayo maintindihan. Minsan parang kahit ginagawa na natin ang lahat, parang walang nakaka-appreciate sa atin. At minsan kapag di natin nakakayanan ang bigat ng responsibilidad na dala ng paglilingkod, parang mas madali na lang sumuko at hanapin ang kaligayahan ng malayo sa Diyos. Anak, gusto ko magpakatatag ka. Huwag kang magpadaig sa mga problema. Huwag kang magpadaig sa daya ng sanlibutan. Tanging panandaliang kasiyahan lamang ang mabibigay sa iyo nito. Pero kung kumapit ka ng mabuti sa panampalataya na ibinigay sa atin ng puno ng sambayan, balang araw, magkakasama-sama rin tayo ng nanay mo at malapit na mangyari yan. Kaya sana huwag kang mapagod umasa, magmahal at maglingkod sa Diyos. Konti na lang, anak. Mapapatunayan mo ring di maaaring may tumbas ang anong pasakit sa lupa sa kaligayahang tatamuhin mo dito sa langit. Marami pong salamat, Itay. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. Alam kong gusto kong pang makausap ang tatay mo. Pero alam kong nauunawaan mo ang tunay na dahilan bakit ka naririto ngayon. At alam kong pagbubutihin mo na ang buhay mo sa lupa. Kumapit ka lang hanggang sa huli. Maranatha. Ama, maraming salamat po sa pagkakataon at sa buhay na muling ipinagkaloob mo sa akin. Hindi ko to sasayangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Tao po! Tao po! Oh, paano Rods? Tara na! Di ka pa rin bes? Akala ko ba gagala tayo? Tara na! Pasensya na kayo. Sa inay na lang pala ako sasama. Sa simbahan. Hotdog! E paano naman kami? Bis na kami oh. Ready na kami magsabi ng A sa daan. Bakit naman masasayang? Sasama ko na lang kayo sa church. Kung sa bagay, nakabis na rin naman kami. Saka matagal-tagal na rin kaming di nakakasimba. O paano mga kasama? Tara na sumamba sa kanila. Sabay-sabay tayong mag-A! Amen talaga.